Alright guys, welcome back to the channel. Out na tayo. Oras, it's 2:13. Pasok tayo kanina alas 5. Medyo maambon kanina, ngayon maaraw na. So sana dire-diretso na yung araw hanggang bukas bago mag day off. Woo! Okay, so today gusto ko i-share sa inyo yung reason kung bakit itong dual sport na motor ang inuha ko, no? At saka kung bakit Kawasaki ang nakuha ko instead of Honda. I was going to get the Honda or the Yamaha TTR 230 kasi before, yun yung plano ko. Problema dun sa Yamaha TTR 230, hindi siya dual sport. So tinanggal ko na yun sa list ng options kasi hindi siya dual sport. So pwede naman kunin ko yung isa from Honda na CRF 300 L at saka yung XR 150L. So yun yung mga dual sports na motor na option natin na pwede natin kunin dito. Ang problema lang, kaya hindi ako natuloy dun sa, obviously, yung XR 150L. Nagkaroon na tayo nun dyan sa Pilipinas. So surprisingly dito sa US, kakalabas lang nila 2023 model ng Honda XR 150L. Ngayon pa lang sila magkakaroon dito. Almost patapos na ng taon ng 2023. Kararating lang nung model na yon dito sa US. Okay, so yung XR 150L at saka yung CRF 150L, hindi ko na rin tinuloy kinuha kasi unang-una yung Honda XR 150L nagkaroon na tayo dyan. Tapos dito kailangan 150cc pataas para makadaan sa freeway. Ngayon yung XR 150L nasa 149, so talagang hindi pasok. So si Honda CRF 300L, kaya hindi ko siya kinuha kasi sinakyan ko siya dun sa showroom. Siya, yung taas kaya kong kaya kong matiis, kaso lang yung bigat niya tinatansya ko parang masyadong mabigat na para sa akin. So sabi ko off na sa listahan. So yan lang yung mga option na meron ako dito. Actually meron pa sa ibang motor na dual sport katulad ng KTM at saka sa gas, kaso lang masyadong mahal na at saka medyo mataas yung seat height nya, so hindi din natin mai enjoy ng fully yung motor na ganon. So yun na nga, we ended up getting etong Kawasaki KLX 230 yung standard version. Guys, doon naman sa decision na kung bakit dual sport ang inuha ko, kasi ang plano ko talaga gamitin siya daily drive, tapos gamitin siya for off-roading every time na gusto ko mag off-road. Kasi dito grabe yung gas, guys. Hindi naman sobrang mahal, kaso lang imagine pagka yung Tacoma ang ginamit ko, nasa $70 every week pag pumasok ako, yun ang ginamit ko. Ngayon pagka ito naman ang ginamit ko,
nasa ano lang ako, $15 a week. Ano, so sobrang tipid, sobrang laki yung matitipid ko. Ang laki-laki yung matitipid ko. Magagastos ko na yun sa ibang expenses ko dito. Yun nga lang, yung lamig, kailangan mag-layers ako ng suot para hindi ako lamigin o mag-chill sa daan pagka umaga. Kasi ang pasok ko alas 5 eh. Tapos out ko alas 2. Minsan pasok ko 6, 6:30 ganun. Pero pang umaga ako, so hindi ko maiiwasan na talagang napakalamig sa umaga dito. Especially ngayon, November, magdi-December na hanggang January at to February yata yung lamig daw dito. So hindi pa natin experience yun talaga malamig na malamig. Pinakamalamig na experience ko lang dito last time, ano, nasa 47 yata. Ano, so hindi pa yung todo lamig. Ayun guys, so yun lang yung reason. I think yung only reason kung ba't ako umuha nitong ano, nitong dual sport, ano. Plus pa pala, kasi supposed to be cruiser sana, ano yung uunin ko. Naisip ko yung Eliminator na 650. Sana yung kukunin ko. O kaya yung Harley na 883. Kaso lang, yun nga naisip-isip ko, kung gustuhin ko man mag-trail, hindi ko madadala yung mga cruiser na mga motor na yun. At least ito, dual sport, pwede ko sa street, pwede ko din sa ano, off-road. Tsaka mahirap mag-maintain ng ano, napakaraming motor lalo na dito sa amin. Para ma-fully naalagaan yung motor, mas maganda talaga isa lang. So yun guys, so far itong Kawasaki KLX 230 hindi ako binibigo guys. Nasubukan ko siya sa trail. Ang gaan, unang-una, no? Pangalawa, yung height niya, akala ko hindi ko siya makakaya. Pero naisip-isip ko kasi ganito din naman yung CRF na 150L. Ginamit ko pa nga sa ano, 'di ba? Sa Philippine Loop Tour ko, 18 days, imagine. Puro street. Doon sa 18 days na dire-diretsong riding na nagawa ko on street with dual sport tire, ganito din yung gulong niya mismo ng Honda CRF 150L ko. Napakagandang pagkakataon, no, para matutunan ko yung pagdadrive sa street. Imagine 18 days dire-diretso street riding. So napakagandang experience yun. So maganda na natuloy ako dito sa Kawasaki KLX 230 kasi yung ground clearance niya, grabe, na gamit ko talaga sa ano, sa off-road. So guys, hanggang dito na lang tong video na to. Thank you for watching. Again, this is Joel saying ride hard, ride safe. Peace out.